Bible sa Juan, chapter 5. So, God is a life giver. Siya nagbibigay talaga ng buhay. Kaya wala na kayong dapat lapitan, asahan, kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabihin niyo naman, hindi naman siya Diyos eh. Kasi may maniniwala talagang marami ang hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Pero dito mabasa nyo na pinapantay niya ang sarili sa Diyos. At may karapatan din siyang magbigay ng buhay. Okay? Basahin natin yung Juan chapter 5 verses 19 to 29. Okay, nakita nyo na yung John 1 chapter 5 verses 19 to 29. Okay. At ito ang sinasabi. Anyway, meron naman sa pero magandang basahin ko sa sarili kong Bible. At basahin nyo rin sa inyong sariling Bible kung ano mang hawak nyo. Ito ang sabi sa 19. Kayo sa 18, ako sa 20, hanggang matapos natin ang verse 29. At ito ang sinasabi. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat yung malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. 20, kayo po. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman babuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. 22. Upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Ama, anak, ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa Kanya. 24. Tandaan nyo, darating ang panahon, ngayon na nga, ang makaririnig ng mga patay, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig sa Kanya ay mabubuhay. Kayo, 26. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ay anak ng tao. Kayo. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay magpagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. So, God, Jesus Christ, ini-equal niya ang sarili sa Ama. Siya ay hukom, siya ang nagbibigay buhay. Okay. So, si Jesus na ating sinasamba ay Diyos. Ewan ko, no? Itong analysis ko. May mga taong hindi naniniwala, there are 3 persons in one God. Kasi ang God, hindi naman person yan. Ano yan? Tawag yan. Halimbawa, tao. Ako, tao. Ako, ang tao. Ako lang ba nag-iisang tao? Siyempre, lahat kayo tao. Ganon din ang God. Pero may specific person yan. Ako ay tendero. Oy, ako lang ba nag-iisang tendero? Yung anak ko, tendero. Asawa ko, tendero. So God, pag sinabing God, hindi yan yung nag-iisa. Sinabi niya kasing, iisa lang akong Diyos, kasi maraming ibang Diyos na hindi naman talaga Diyos.
ang sinasamba. Paano sasabihin ng buhaya, Diyos ba yan? Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Bakit mo sasabihin ang araw, Diyos ba yan? Ako ang iisang Diyos. Doon nila na misinterpret na sinabing may iisang Diyos at wala nang iba. Oo. Kaya sinabi doon sa Old Testament yun. At hindi nila matanggap yun. Naiisa lang naman ang Diyos, sinabi rito. Kasi ang nire-refer niya, huwag kayo sumamba na hindi naman talaga Diyos. May Baal ba? Wala naman talagang Baal. Ako ang Diyos. So, ang title na Diyos ay hindi persona. It is a being. Okay? Pero pag sinabing yung God, may mga persona yan. At doon na siya na unting-unting nagpapakilala. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. At ang banat sa akin minsan, di tatlo ang Diyos nyo. Magandang pambanat, ano? Pag sinabi mong tendero, isa lang ba yung tendero? Oo. Paano masasabing ang Diyos ay pag-ibig kung wala siyang iibigin? Kasi nung unang panahon, kung lahat ay nilalang niya, anong ginagawa niya nung bago niya nilalang ang anghel at ang mga tao at lahat ng mga being? Nagmumukbok lang siya, wala siyang iniibig? No, they are already existing together. At dito sinasabi, mahal ako ng Ama at ang minamahal ko ang Ama noong paman. Ibig sabihin, kahit walang anghel, kahit walang tao, sila'y nagmamahala na. They are together in one. At hindi kailanman sila mag-iinggitan. Isa pang dahilan, at ito rin ang naiisip ko, bakit hindi nila matanggap na may tatlong persona ang Diyos? Ang nature ng tao, sabihin ko sa inyo, mainggitin. At takot sila na ang Diyos mismo, ang Ama, Anak, ay mag-inggitan. Kaya kailangan isa lang ang Diyos. Hindi pwedeng tatlo. Baka sila mag-inggitan tulad natin. Magbagsakan. Magtalangkaan ng mentality. Kaya isa lang dapat ang Diyos. Kasi sa atin, kapag may umaangat, kailangan ibaba. Natatakot sila na ang Diyos ay ganun din ang isipan. Pero alam nyo, ang Diyos hindi. Baligtad sa tao. Inaangat nila ang isa't isa. Nagpaparangalan sila sa isa't isa. At hindi sila nagtatanggi kung ano ang dapat nilang gawin. Nagpaparaya sila. Nagpakababa si Jesus. Pero pinarangalan naman siya ng Ama. At ang gusto ng Ama, ang parangalan nyo, ang anak. Parang sinasabi niyang, siya nang sambahin nyo. Ako'y nasa background lang. Yung ibang mga tao, ayaw, Ama pa rin. At sinabi na Jesus, di kayo makakarating sa Ama unless sa pamamagitan ko. At sinabi rito na ang nagpaparangal sa anak ay nagpaparangal sa Ama. Marami pa rin hindi na matanggap mga religion na Ama pa rin. Kaya may mga Jehovah's Witness. Hindi na matanggap yun. And very clear, parangalan nyo ang anak. Kasi nag-giveaway na nga ang Ama. Binigay na ang karangalan sa anak. Kapag pinarangal mo si Jesus Christ, sinasamba mo na rin ang Ama. Yun ang kalooban ng Diyos. And we are still worshiping Jehovah through Jesus Christ because Jesus Christ is the Son of Jehovah. O Yahweh. At kung dedirekta ka sa Ama, hindi ka tatanggapin. Kasi hindi mo tinanggap si Jesus na maglilinis sa iyong kasalanan. Kaya iba, sinasamba lang nila Ama. At si Jesus Christ, example lang ng sacrifice. So, sinantabi nila yung talagang gist ng pagparito ni Jesucristo. Na siya ang Diyos na nagkatawan tao, namatay para sa'yo, para pag tinanggap mo siya, lilinisan na yung kasalanan at magiging banal ka at maging katanggap-tanggap ka sa Ama. Sa kanila, maraming relihiyon na si Jesus Christ is just as example ng pamumuhay dito. So, nawala na yung pagtanggap. Nawala na yung tanggapin mo siya at buhayin ng iyong banal na espiritu.
at hindi nila matanggap ng Espiritu Santo ay Diyos din. Siya ay diwa lang. Ang ganda nga kasi ang pag nasa atin ng Espiritu Santo, ang Diyos siya ang Diyos na nasa ating, nasa lupa at nasa iyo. Hindi ang Ama, hindi si Jesus Christ, pero ang Espiritu ng Diyos Ama at ni Jesucristo ang sumasa inyo. Maging si Jesus Christ, pinatotohanan niya, there are 3 person. Nagsalita ang Ama, si Jesus binabautismuhan at bumaba ang Espiritu Santo. Si Jesus Christ na tinanggap nyo ay Diyos na buhay, nagbibigay buhay. At ang Espiritong sumasa inyo ay ang Espiritu niya, and it is the Holy Spirit. Okay. So, ang background nung itong binasa nating ito, okay, nagpagaling si Jesus sa isang pool. Okay, kwento ko muna. Ba't niya pinagtanggol niya ang sarili niya? Naku rin, kaya kong magbuhay. Naku rin, hukom. Huwag niyo akong husgahan. Ako at ang Ama, later on, sinabi niya ay iisa. Kasi nung si Jesus ay nakita niya na maraming may sakit doon sa isang swimming pool, sabihin natin swimming pool. No? Bethesda ang tawag doon. Kapag nakita nilang gumalaw ang tubig, una-unahan na yan para sumamparo kasi ang unang makalangoy sa tubig na biglang gumalaw ay gagaling. Bababa ang anghel at kakawkawin yon. At kung sinong unang lumangoy doon, gagaling, bulag, pipe, may sakit, yon. At nangyayari talaga, gumagaling sila. Hindi ito legend. Talagang sinabi sa Bible, kaya sila nag-aabang doon kasi gumagaling ang lahat ng mga unang makalangoy kapag ginalaw ito ng anghel. Meron isa rong nakaratay, paralyzed, nasa tabi na ng swimming pool, pero bago siya may lumangoy na. Pag tumalon siya, wala na, kasi may nauna na. At ginawa niya yon for 30 to 35 ilang years. 38 years, almost 40 years, na nakahiga siya doon. Ay, walang tumutulong sa kanya eh. Nasa tabi na siguro. Inihintay niya, kailan ba ito gagalaw? Lahat sila nakatitig. Mga bulag, paano kayo bulag? Ano? Sino ka mag-anak, itutulak na lang. Ano? Yung isang paralyzed, gumalaw na! Paralyzed nga eh. Talagang 38 years nagtiyaga siya. Siguro nandun na natutulog yun, nakatabi na lang. O nakatagilid na lang. Kunti na lang. Kaya lang problema, sabi niya, 38 na, kasi walang kamag-anak, walang tutulak sa akin. At nahabag si Jesus. At pinagaling niya to. Tumayo ka dyan. Nagtaka siya, hindi niya kilala si Jesus. At si Jesus naman pala, pinagaling niya at the time ng Sabat. Kaya nung nakita nila yung paralitiko, na lalakad-lakad, at dala-dala yung higaan niya. O ba't ka naglalakad? Imbis na matuwa, kinritik pa. Yung kasi mga luma nilang kaalaman. Ganyan kasi mga marelihiyoso no? Kinikritik ka, hindi nila pinupuri yung Panginoon na talagang buhay. O ba't ka naglalakad? Kasi, pinagaling ako. Nino, alam mo bang Sabat gayon? Meaning, huwag kang gagawa kahit ano. Alam mo ba naman yan? Pinintasan pa. Nung nalaman nilang si Jesus, ayun, doon na nila pinersecute si Jesus Christ. Siguro dinuro-duro pa. Ikaw huwag kang magpapagaling. Alam mo bang Sabat? At doon dinipende niya. Dinipende niya ang sarili niya na siya ay anak ng Diyos. Na siya ay... At may sinabi pa siya, ang ama ko ay gumagawa at hindi siya tumitigil sa paggawa. How much more ito anak din ng Abraham na dapat gumaling? Kayo nga kung yung mga tupa nyo pag nahulog sa balon, di ba kahit Sabat day ililigtas nyo, how much more ito? 38 years nang nakaratay. Gustong-gustong gumaling. Hindi ba dapat natin siyang pagalingin? Dahil lang sa mga mali niyong paniniwala. Dahil lamang dyan sa mga relihiyon yung mga panatiko kayo masyado. Pero Sabat day kasi. Sabado kailangan magkagagawa.
Akala nila kasi ang buhay ay nakikita sa relihiyon. Ang buhay na nakikita kay Jesus. Ang kagalingan at pagpapala ay nasa person ng Diyos na buhay na nasa inyo. Hindi relihiyon. Hindi mga panatiko at mga tradisyon na relihiyon. Ang maganda dito, nakapag-Bible study na sila kasi kailangan depensahan niya eh. Kasi kung hindi niya didepensahan, pe-persecute siya at pinatitigil ang kanyang ministry. At isa sa mga sinabi niya, ang Ama nagbibigay buhay, may kapangyarihan din akong magbigay buhay. Ang Ama ay isang hukom. Kung sinong gusto niyang bigyan ng buhay, binigyan din niya rin sa akin yon. Gusto niyang paniwalain ng mga tao na siya talaga ang Mesiyas, pinili ng Diyos. Hindi siya ordinaryong tao. Ang tawag niya lang sa sarili niya ay anak ng tao, pero siya ay anak ng Diyos. Kasi pag sinabi niyang siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos, ora mismo pwede siyang batuhin. Kasi at that time, kapag sinabi mong Diyos ka, it is a blasphemy to their religion. Wala kailanman magiging tao ang Diyos. Kaya di niya pwedeng sabihin anak siya ng Diyos. Sinasabi niya lang anak ng tao. Kasi papatayin siya, hindi siya mamamatay sa krus. Ang plano ng Diyos sa krus. Hindi siya pwedeng mamatay sa pagbato. Kasi sa relihiyon ng mga Hudyo, kapag binlaspim mo ang pangalan ng Diyos at may nagpatotoo sa iyo ng 2, 3 na ito, sinusumpa ang ating Diyos, ito, binablaspheme natin ang Diyos, pwede nang kumuha ng bato ang bawat isa at siya ay patayin. Kaya nag-iingat siyang sabihin niya, siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Pero sinasabi niya, ako, ang anak ng tao ay may karapatan ding magbuhay at humatol. In effect, sinasabi niya, every time niya sinasabing ang anak ng tao, siya ay Diyos. Hindi niya lang talaga masabing siya ay anak ng Diyos, diretsahan. Dahil papatayin siya sa bato, hindi sa krus. So sa verse 24, diretsahan niyang sinabi, ang mananalig sa kanya, verse 24, God transfer us from death to life. Ito ay present situation ng mananalig sa kanya. Alam niyo ba, na ang mananalig at makikinig sa akin, sila ay nilipat na mula sa buhay tungo sa, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nilipat na, meaning, nangyari na. Lahat ng makikinig, meaning, at present time, kapag ikaw ay nakinig at narinig mo si Jesus at tinanggap mo, nilipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ngayon pa lang, ini-enjoy mo na ang buhay at ang buhay na walang hanggan. Yun po ang katotohanan. Kung natatandaan nyo pa rin ang patotoo ni Zambrano, isa sa mga patotoo niya, nakita siya ng vision. Nakita niya mga literal na mga sinusunog sa impyerno. Isa sa mga vision niya, nakita niya mga tao. Lord, nakakita ko ng mga tao, naglalakad papuntang impyerno, may daladalang bigat. Anong sabi ng Panginoong Yesus? At nakita pa niya mga pinsan niya, kamag-anak niya. Hindi pa sila napupunta sa impyerno, pero lumalakad na papuntang impyerno. Dala-dala ang mga mabigat na bagay. Yan nakikita mo ay ang mga taong nasa kanila pa rin ang kasalanan. Nagpakita ako sa iyo para warningan sila. Na kapag tinanggap nila ako, ibibigay nila sa akin ang lahat ng bigatin nila at ito'y makakagaang at magkakaroon sila ng buhay. Yan ang kita mong vision yan, totoo yan nangyayari sa kasalukuyan sa buhay nila, sa mga kamag-anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nung sinabi rin ni Jesus dito, alam nyo ba na kapag tinanggap nyo si Jesus, at present time, ang lahat ng bigatin nyo na sana kayo ay susunugin sa impyerno at gayo'y sinusunog na kapag di nyo tinanggap ang Panginoon, ay mawawala yan. At sinabi niya tong verse na to, it is only a particular verse in the Bible na nagsasabing, kapag narinig nyo ang salita ko, tinanggap ako, kayo ay nilipat na
Remember, ito ay kausap niya mga buhay na tao. Hindi ito mga patay. Kayo ay nilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Na kapag tinanggap nyo si Jesus, ngayon pa lang kayo ay tagalangit na. Na kayo ay meron security na kayo ay nai-enjoy nyo na ang heavenly kingdom of God. At sa paano, sinabi niya rito, makinig kayo sa kanyang salita. Tanggapin siya at sumunod sa kanyang salita. At yung nakita ni Zambrano na yon, sinabi rin niya rin doon kay Zambrano, warningin niyo sila. Yan, nakikita mo yan, totoo yan. Buhay pa yung mga yun, mga kamag-anak niya. Yan ang nangyayari sa buhay nila ngayon. Kaya po mga kapatid, kapag kayo, nung panahon na wala pa kayo sa Panginoong Yesus, tulad din nakikita ni Zambrano, at present time, kayo ay may daladalang bigat, yung kasalanan, at naglalakad sa impyerno. Pero kapag tinanggap nyo si Jesus, ang verse na to ay nagiging totoo sa inyo, na mawawala ang bigating iyon, at mula sa palakad-lakad kayo sa impyerno, nilipat na kayo sa kamatayan tungo sa buhay. Yun po ang present situation po ng mga nakikinig at tumatanggap kay Jesus. Hindi niya to sasabihin kung hindi totoo. Praise God. Sa mga nagsitanggap na, you are walking in heavenly realm. Lumalakad na kayo sa kaharian ng kaliwanagan. Lumalakad na kayo sa kaharian ng buhay. Lumalakad na kayo sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga hindi pa, sila ay lumalakad sa impyerno, sa kaharian ng kadiliman, at dalada nila ang bigat ng kasalanan. Siyempre, ito ay present nung sinabi niya. Iba yung verse na to sa verse 24 and 25. At iba rin yun sa verse 28. Yung sa verse 24, tinutukoy niya ron yung presentation ng ating espiritu. Na dating patay, na ang kaluluwa ay palakad-lakad na sa impyerno at daladala ang kasalanan. Iba pa yung babasahin natin sa verse 28. Darating ang panahon, sabi niya, ang lahat ng nakikinig sa akin ay babangon mula sa kanilang libingan. This time, he talks about the resurrection of our physical body. Future naman to. Yung kanina, present, na lumipat na sila mula sa buhay, mula sa kamatayan, tungo sa buhay. Yun yung sa verse 24 and verse 25. Iba na itong 28. Future na to. Darating ang panahon, kita nyo? Ang nakarinig na aking salita ay babangon, this time future, mula sa kanilang libingan. Ang nire-refer niya rito ay ang ating mga physical body. Kasi kailangan maalis to. Kasi nabubulok na to eh. Cursed na to. Alam niyo ba, ang daigdig ay kailangan ding sunugin balang araw. Hindi ito tutupukin ng tubig, sabi niya. Hindi ko na gugunawin ang daigdig. May kadugtog yun. Hindi ko nagugunawan ang daigdig sa tubig. Kung sinabi niya lang, hindi ko gugunawin ang daigdig, in general yon, kahit ano, hindi niya gugunawin. Di ba? Basahin niyo ang Genesis. May kadugtong yon. Hindi ko nagugunawin ang daigdig sa tubig. Ibig sabihin, pwede niya pa rin gunawin sa ibang paraan. And in Revelation, sinabi ron, natutupukin ang daigdig hindi na sa tubig, kundi naman sa apoy, kasi kailangan linisin ang filthiness dahil sa kasalanan ng daigdig. Kung paano dapat tanggalin ang katawang ito at baguhin ng tulad ng katawan ni Kristo. Ang ganun din ang daigdig. So lahat ng mga bagay na nabahira na ng kasalanan ay kailangan tupukin. Ang katawan mo, ang daigdig na to. At papalitan ng bago. Papalitan ng bagong katawan tulad ni Kristo, at ang ating daigdig naman ay bibigyan ng bagong tinatawag na new heaven and new earth. New hindi renovated. Kita nyo? Iba yung renovated, recondition. Maging ang katawan natin, hindi renovated, hindi recondition, hindi repair, but a new physical
body. Kaya yung verse 28 po, nire-refer niyan sa physical nating katawan. Talagang bubuhayin tayo muli, physically. At sino gagawa nun? Si Yeso Kristo. Imagine niyo, ang daming ni-lecture ni Yeso Kristo dahil lamang siya inakusahan, huwag kang magpapagaling sa Sabado! Ito na nga, ako na nagbibigay ng buhay. Mas minarapat nilang maniwala sa kanilang relihiyon kaysa kay Kristo. Mga kapatid, ang church na to, walang tinataas kundi ang Panginoong Heso Kristo. May mga church na nagtataas ng pangalan ng kanilang relihiyon. May mga church na papatayin ka kapag pinintasan mo ang kanilang relihiyon. Kaya ako'y natatakot makipagdebate eh. Mamaya, todasin ako eh. At ako ayoko rin mag-comment sa Facebook. No? May mga nagko-comment, pinipintasan si ganon, mamaya, huntingin ka niyan. Kaya tumahimik ka na lang. I-share mo ang katotohanan. Yan ang ating mission. I-share, wag mamintas. Mag-warn, no? Wag magpilit. Baka mag-away pa kayo. At yan ang gusto ng Panginoon. At ipakita sa buhay, hindi ipagyabang. At ang tinataas po natin dito ay ang Panginoong Heso Kristo na nagbibigay ng buhay at may karapatang humatol. Si Jesus po mga hatol yan. Hahatulan tayo. Lahat ng buhay natin, hatulan talaga yan. Kaya nakatakot po. Siya may karapatang humatol. Kaya yung paghatol sa kanya, bakit ka ba nagpapagaling ng Sabado? Hinahatulan na siya. Ang hinahatulan nila ay isang hukom din. Huwag ka magpagaling ng Sabado, ha? Sabado, dapat nakaupo ka lang dyan. Hayaan mo siyang ma-paralyze na lang dyan. Basta't sumunod lang sa ating relihiyon. Because our religion is the most holy religion. But the holiest talaga is the presence of God. Amen. It is the presence, ang presensya ng Diyos ang nagpapabanal. Ang presensya ng Diyos ang nagpapabanal sa lugar na to. Pero yung physical na to, hindi. Ang nagpapabanal sa atin ay ang presensya ng Panginoon. Hindi yun talagang ginawa natin. Kung nasa ng Espiritu at presensya ng Diyos, nagiging banal ang lugar, ang tao, ang pagtitipon. Kaya ang hinihintay po natin at pinagmamalaki ay ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. So God have the power to raise up dead. God has the power to judge. So dun sa huli, no? Jesus like the Father can give life because they are both, pangatlo, okay? Jesus and the Father are both judge and the life giver. Kaya tinanggap nyo si Jesus, praise the Lord. Sino pa mga maghuhusga sa inyo? Tinanggap mo nga siya nga nagligtas sa iyo. Kaya wala na, kahit kamatayan, hindi ka pwedeng husgahan. Kahit demonyo, hindi ka pwedeng husgahan. Kahit kahirapan, hindi ka pwedeng ibaon. Kahit na ano paman, lalim, dagat, sabi ron, sino pa ang kalaban mo kung ang Diyos ay sumasa iyo? Kaya napakahalaga pong tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi kapag tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, sino pa lalaban sa inyo? Nasa iyo na ang buhay at ang hukom at dedepensahan ka ng Panginoon. At di ka na pwedeng duruin pa na ikaw ay isang makasalanan because God cleansed you and Jesus Christ is with you. Jesus and the Father both judge and the life. Yeah, praise God. Purihin ang Panginoon. Meron tayong kasabihan. Ito kasabihan lang, pero may katotohanan. Alam niyo ba? Narinig niyo na ito. Buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Narinig niyo na yon? Hoy, buhay ka pa, sa kasama mo, sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo, buhay ka pa.
Di ba? Kasabihan lang yon. Pero alam nyo ba, may katotohanan yon? May katotohanan yon. Ang buhay natin dito ay 2D lang. Dimension. Dati noon, ang drawing, 2D. Ngayon, ito talagang totoo. 3D na ang drawing. Yung taong nagdo-drawing, nasa loob siya ng dinodrawing niya. Pinakita yun sa internet. 3D na. Meaning, lahat ng dimension sakop niya. Kung drawing siya. Kung napanood niyo yun, totoo na po yun. Kinikwento niya, kapag siya ay magdo-drawing ng anime, ng mga sa cartoons, 2D lang. Pag sinabing 2D, flat. Ngayon, nagdo-drawing siya, nasa loob na siya ng dinodrawing niya. Do-drawing siya ng tao, lahat dimension, likod, lahat dinodrawing niya. Napanood niyo yan? Pamagitan ng, yung hologram. Oo. At lumalabas talaga sa computer. Dinrawing niya yung Disney, dodrawing niya yung likod ng tao, ganyan, 3D. Lahat ng dimension nandun. At ang buhay natin dito sa lupa ay 2D lang. Paano 2D? Kasi lumilipas Nakikita lang natin Nagdedication kila Popog, kila Colonel Tendero, ngayon alaala na lang. Nandun ka pero parang dumadaan lang, na-experience mo lang, 2D ang buhay dito sa lupa. Pero sa langit, alam nyo ba, 3D or 4D pa? Ano ibig kong sabihin? Ang buhay sa langit ay walang panahon. They can return and they can go forward. 3D ang buhay doon. 3D, 4D. Na ang buhay sa langit ay dito, mahabang panahon pero sandali lang. Or maaring mahabang panahon na nangyayari parang sa pelikula, parang fiction. Pero totoo po yun. Ako naniniwala na ang Diyos nagre-reveal sa mga tao, Christian o hindi. Nire-reveal niya talaga. Kahit Christian ka o hindi, yung mga imagination noon, yung pala totoo. Halimbawa, may nag-drawing na kapag ang isang tayo masakit ang ulo, mayroong demonyo at pinupukpok ang ulo. Yung pala totoo. Pero imagination lang ng tao yun. Si John Bunyan, nagsumulat ng literature o ng isang tula sa magitan ng paglalakbay niya sa paradise. Yung pala totoo. Parang kanun din sa nakita ni Zambrano. Ngayon naman yung mga science fiction na meron teleport, na babalik-balik. Ako naniniwala, totoo yun. Sa spiritual life may teleport. Sa spiritual life merong na nakakapunta sa panahon ng iba't iba. Kasi ang spiritual life ay talagang 3D or 4D pa. That their life ay hindi sakop ng oras, hindi sakop ng space. Nang nakita sa kanya na ang tao, kahit buhay pa pala, palakad-lakad na sa impyerno, dala-dala ang kanilang bigating kasalanan. Kita nyo? Future pa yun, hindi makamag-anak nung nakakita. At pwede rin silang nabuhay sa nakaraan. Ibabalik sa'yo na parang buhay na buhay. Ito, naging buhay mo. Kaya dito sa lupa, 2D ang buhay. Pero sa spiritual life, nandun ka sa oras, nandun ka sa panahon, nandun ka sa lahat. 4D. Yan po ang spiritual life. Kahit na sabihin nyo mukhang science fiction, totoo po. Si Jesus, nabubuhay magpakailanman. Kaya nga, 2D lang ba yun? Sa atin, 2D lang, lumilipas lang. Parang picture, film lang Ngayon, alaala na lang to. Hindi nyo na pwedeng ibalik. Yung mga inaasam-asam nyo na mangyari, nakikita nyo lang. Pero pag dumana, dito na, masaya na ako, lalipas na uli yun. 2D ang buhay dito. Pero sa langit po, sa spiritual life, ang buhay ay 4D. Kaya nagtataka ako na sinabing, malapit na akong dumating. Sa Bible, sinabi rito, malapit na dumating. Ilang taon na nakalipas? 2,000 years. Malapit ba yon? Hindi sabihin ng Diyos kung talagang malapit na Kasi nga, ang buhay sa kanila, 4D. Walang oras, walang space. Nandun sila. Nandun sila mismo sa lahat ng panahon. At ang sarap mabuhay ng ganon.
So, praise God. Kaya nga, mga kapatid, itong warning natin, itong warning ng Panginoon. Dito sa lupa, kala nyo masaya kayo. Yung pala naglalakad na kayo sa impyerno, dala-dala ang kasalanan. O yung mga kamag-anak natin tulad ng nakakita. Akala nila maayos ang kanilang buhay, yung pala sila'y palakad-lakad na sa impyerno kahit buhay pa sila. Dala ang kanilang kasalanan. Kung gusto nyo maibsan yun, maalis ang kasalanan, at mawala na sa palakad-lakad na buhay impyerno, tanggapin niyo ang Panginoong Hesus. At ito ang mangyayari sa atin. Ililipat niya kayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Verse 24. No? Anong sabi ron sa verse 24? Ulitin nga natin uli. Pakibukas nga sa verse 24. Verse 24 po. Remember, life in spiritual life, life is 3D or 4D. Hindi ko alam kung kailang D yan. Meaning dimension. Sa buhay natin, ang buhay natin 2D. 2D lang. Pero sa spiritual realm, 3D or 4D pa. Nasa loob na sila ng panahon. Kaya alam ni Jesus, kahit nabubuhay pa dito, ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya, nasa impyerno na. Dala ang kanilang kasalanan. Pero pag tinanggap niyo ang Panginoong Yesus, itong ginawa, I tell you the truth, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be condemned. And He has crossed over. You see? He has crossed over from death to life. Yun ang nangyayari sa buhay nyo. Lumilipat na kayo mula sa kamatayan tungo sa buhay sa mga sandaling ito. Sinong gustong lumipat mula sa kamatayan, mula sa impyerno, tungo sa buhay na walang hanggan? Magsitayo. Praise God. And God bless you. Panginoon, sa mga sandaling ito, we are living in a 2D, but you are living in a 3D or 4D. Nasa loob ka ng panahon. Wala sa iyong panahon. Ang mga pangyayari, Panginoon, ay naibabalik-balik nyo. Nakikita nyo, naibabalik nyo lahat. But we are living in just a flat surface, oh God. Kaya alam nyo nangyayari sa mga sandaling ito. Lord, we accept you to be sure, Panginoon, na kami nililipat nyo na mula sa kamatayan ngayon tungo sa buhay. Mula sa impyerno tungo sa inyong kaharian. Mula, Lord God, sa gawa ng dyablo tungo sa inyong presensya. Mula sa daladalang kasalanan, Panginoon, nililipat yun at inaalis ito sa isang kabanalan at malinis na pamumuhay. Ngayon to ginagawa niyo, Lord God, sa lahat ng nagsasabing, Lord, tinatanggap ko kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Pakitaas ang kamay, ng kanang kamay, sige, dalawang kamay, na nagsabing, Lord God, tinatanggap ko kayo bilang Panginoon tagapagligtas. At ngayon sa mga sandaling ito, you are transferring us, O God. You are living in a no time, no place, no space. Ang nakita niyo ang sitwasyon, Lord God, na ngayon is kami ay sabay-sabay niyong inaalis, Lord God, sa impyerno tungo sa kalangitan. Mula sa gawa ng kaaway sa inyong kaharian, Panginoon. Sa buhay na makasalanan, Panginoon, tungo, Lord God, sa pinagbanal na buhay, Panginoon. Nilinis na buhay, pinatawad na buhay. Mula sa anak ng kabunduhan, O God, tungo sa pagiging anak ng Diyos. Kaya naman, Lord God, pagpalain niyo ang bawat isa. And they are your child. They are your children now. At dadako din kami, Lord God, mula sa tuding buhay, tungo sa buhay na, Lord God, na walang panahon, walang oras, walang space sa kaharian niyo. Manatili, Lord God, ang presensya niyo sa kanila. At maging sa buhay na to, Lord God, na to din na lumilipas lamang, Panginoon. Nakikita at lumilipas, Lord God.
ipagkakaloob nyo, Lord God, ang pangailangan ng bawat isa. Hindi nyo sila pagkukulangin dahil ito ay pangako nyo. Lahat ng tumatawag sa inyo ay pagkakalooban nyo ng pagpapalat grasya, financial, Lord God, kalusugan, O God, kaligtasan at pag-iingat dahil kayo'y tapat maging sa panahong ito, Lord God. Kaya mga kapatid, ano man ang inihingi nyo, hindi niya kayo pababayaan. Ipagkakaloob niya ito sa inyo. Tapat ang Diyos. Kaya naman, sa pangalan ni Jesus, tanggapin niyo ang pagpapalat grasya, patnubay, ang kalakasan, ang kaunlaran, ang kayamanan. Ang lahat ng ito isa sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Dadako po tayo sa ating pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, thank you po, Lord God. Sa buhay pa lang po namin, God, blessing na po to, Lord Jesus. Pagising niyo pa lang po sa umaga namin, God. Thank you, Lord God Jesus. Lord, maraming pong salamat sa bawat isang naririto, O God, sa iyong bahay panambahan, God. Lord, thank you sa mga blessings sa kalakasan, kaligtasan, O God. Lord, sa mga itinataas ko po sa inyo ang tithes and offering, O God. I-bless niyo po ito, Panginoon. Panginoon, sa mga makapagbibigay, O God, ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw, O Lord Jesus. Sa mga hindi naman po makapagbibigay, Panginoon, sila po ay mas lalo niyo po mong i-bless, Panginoon, para sa susunod po, Panginoon, sila din po ay makapagbibigay, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessings flow like a river. Blessings flow like a river. No one can stop it from flowing. Blessings coming to me. Blessings flow like a river. Blessings flow like a river. No one can stop me from flowing. Blessings coming to me. Blessings flow like a river. Blessings flow like a river. No one can stop me from flowing. Blessings coming to me. Blessings flow like a river. Blessings flow like a river. No one can stop me from flowing. Blessings coming to me. Magdako na po tayo sa pagbibigay sa Hagay para sa ating bahay panambahan. Meron lang po akong babasahin dito sa Hagay, verse 5. Ito po. Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but you never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Inuulit po ni Lord, give careful thoughts to your ways. I'm truly amazed na mamangha ako na ito pong church natin ngayon, 2 years ago, ito lang po, ngayon tunay po, ang Diyos ay mapaghimala. Ako po talagang, I'm amazed. Dalawa po kaagad, biglang-bigla. And I believe this church was built by faith. Sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala, at sa ating buong pusong pagpipraise and worship kay Lord.
Alam po ni Lord yan, alam po niya ang ating puso. So ngayon po, dalangin ko na kung makapagbibigay po tayo, much more than we can afford, test niyo po si Lord. Sabi nga ni Lord sa Malakay, test me in this, and you will see how much I will give you more than what you expect. So ngayon po, Lord, let us bow our heads and pray. Mag-focus po tayo kay Lord. Mag-pray po tayo. 5 seconds lang po sa ating mga pangangailangan sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon ko. Alam ko, habang hindi mo pa binibigay ang aming hinihiling, alam mo na po ang aming mga pangangailangan sa buhay. We praise you, we glorify your name, O Lord. Tunay po na ikaw ay isang Diyos na buhay, isang Diyos na mapaghimala, isang Diyos na mapagmahal. At sa inyo po, Lord, we give you all the praises, all the glories, at sabi kulang po ang aming pasasalamat para pakita sa inyo how much naggaano ka naming kamahal, Panginoon ko. Please supply us our needs. At lahat po ng nagbigay dito, alam ko po, pagpapalain ninyo at ang mga hindi magbibigay, parating na po ang iyong mga pagpapala sa kanila. Praise God. Maraming salamat po, Lord. To God be the glory. Amen. Blessings go like a river. No one can stop me from flowing. Blessings coming to me. Blessings flow like a river. Blessings flow like a river. No one can stop me from flowing. Blessings coming to me. Blessings flow like a river. Blessings flow like a river. No one can stop me from flowing. Blessings coming to me. Okay, dadako tayo sa announcement. Babalik po tayo sa linggo, morning service, 9:30 to 11:30. Ganun pa rin oras. At saka mamaya po, yung evening service natin, alas 6 hanggang alas 7. 7:30. Prayer meeting every Friday. Umatin po kayo. 7 to 9 a.m. PM. Youth service, mamaya po, 4 o'clock, 4 to 6 p.m. Teens Fellowship, Saturday, alas 2 po hanggang alas 4. At Kids Church, Sunday, mga anak natin, alas 10 hanggang 11 o'clock. Ang Fire Life, every Tuesday, 7 to 9. Ano pa? At mayroon tayong gawain sa November 18 to 20, 17 to 19, Glory of Christ Encounter. Kaya umatin po tayong lahat. 350 ang bayad. May bayad po. 350. Ano? Okay na po? Sige. Closing song. And then, praise God. Hallelujah, maaari po ba tayo magsitayo? Ayun, nakakatuwa kasi wala ng mga Parseyo, mga Sadducees, tama, di ba? Kaya ngayon, pwede nating isigaw na si Jesus ay buhay, si Jesus ay totoo, si Jesus ay Diyos! Hallelujah! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Mayayang ko'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong inaasahan, higit pa sa lahat kong inaasahan.
Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ikaw sapat na, ikaw ang aking basta, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa.